Okay, dumako na po tayo dito sa pabibong batang ito. Medyo maganda po ito ha. Medyo maganda-ganda po ito sa pabibong batang ito. Pakinggan nyo po. Yung piso ang kinita mula sa mga solar company, pero bilyon-bilyong piso rin ang multa na hinaharap ngayon ng kumpanyang pagmamayari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sentro ng mga tanong ngayon ang pinagmulan ng mga kumpanya ni Leviste at kung sapat ba ang ginawa niyang hakbang para mag-divest sa mga ito. April 2014 nang narehistro sa Securities and Exchange Commission ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. o SPPPHI, kung saan nakalista bilang beneficial owner with 100% ownership si Leandro Legarda Reviste na nooy 21 years old pa lang. May authorized capital stock ang kumpanya o stock na pwedeng pamahagi na 100 million pesos. Ang amount subscribed o pinangakong perang ilalabas noon ni Leviste ay nasa 24.999 million pesos at amount na paid in o nabayaran na niya ay nasa higit 6.241 million pesos. Tig-piso lang ang amount subscribed at tig-isa lang din ang share ng apat na iba pang mga nakalista na original incorporator ng kumpanya. Isa sa nakalista rito noon, si Amena F. Pangandaman. Nako, Ma'am Amena Pangandaman, sorry, damay-damay to. Ayan po ha. Ayan po, lumalabas. Ibig sabihin, legit po ang solar. Ha? Ayan po, lumalabas. Legit po ang solar. Ha? Legit po yung company ni Leviste. Yan po ang lumalabas. At nandun nga si Amena Pangandaman. Damay-damay to. Aray ko. Tunay nagtrabaho sa Committee on Finance ng Senado nang maging chair nito ang ina ni Leviste na si Senador Loren Legarda mula October 2015 hanggang June 2016 at naging budget secretary ng Marcos Jr. Administration hanggang sa nagbitiw kamakailan kasunod ng flood control at budget controversy. As of 2021 na filing ito, 100 million pesos na ang nakalistang paid-up capital ng kumpanya. At halos ganoon din ang amount paid ni Leviste. 100% owned pa rin ito ni Leviste habang tig-isa pa rin ang share ng dalawang iba pang nakalistang shareholder. Kita nyo ha, 100% pa rin po pag-aari niya ang Solar Philippines. Yun ang hindi niya maintindihan eh. Tapos mamaya po, kita nyo, mapapahiya siya. May halos 3 billion investment na corporate funds ito sa ibang korporasyon. At si Leviste pa rin ang 100% beneficiary. Yes, damay din si Mami. Mami, damay ka dito. Aray ko. Owner. Present ang pinakamatataas na opisyal ng bansa sa mga project launching ng kumpanya. Mula kay President Noynoy Aquino at President Rodrigo Duterte. Pero ito ngayon ang kumpanyang pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos dahil bigo umanong tuparin ang mga commitment para sa solar energy. Hindi pa binibitiwan ni Leviste ang Solar Philippines Project Holdings Inc. Base na rin sa kanyang sinabi sa interview sa On Point ng Milyonaryo News Channel. Who owns Solar Philippines? Me. Okay. So meron pa ho yun. You own Solar Philippines and because Solar Philippines has shares in SPNEC, kaya po, parte pa rin po kayo nun. Pero para kay Bicol Saro Party Kita mo? Party ka pa rin, ikaw. O, eto po yung kanina. Bukong-buko po si Leviste dito. Pakinggan nyo po kung paano nabisto na si Leviste. Ang sabi niya dito, pakinggan nyo maigi to ha, buko na tong bata na to, natatanga-tanga tong pabibo na to. Ang sabi niya po kasi, pinagmumulta raw siya at nagbabayad naman siya sa multa. Nagbabayad daw po siya sa multa. Hanggang ngayon. Ibig sabihin, ano po ba yung dahilan bakit ka nagmumulta? Ano po ba dahilan ba't ka nagmumulta? Kasi nga may ginawa kang paglabag. At tulad ng home credit, give the credit when the home credit is due. Kapag may hindi ka nabayaran sa home credit ng due date, may multa ka. Eh siya, inamin niya dito, pakinggan nyo. Meron kasing report na nilalako nyo raw yung Solar Ghost Does project. the Lako mean sell or donate? Offer? Ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaligtaran nga. That's why I filed the libel case on Yusek Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung company na binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisa nito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda na yung lumabas sa report niyan na nag-invest ako ng sinabi daw 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nabigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito. Hindi daw nagbigay ang government ng permits. Sinungaling kagad. Ikaw ang may prangkisa. Paano bibigyan ka ng permit? Meron kang authority. Sinungaling ka na kagad. Diba? Hindi daw nagbigay prangkisa tapos walang sound.
Ako ang sinungaling, walang sound. Diba? Walang sound eh. Kaya sinungaling ako. Oh. Yun. Oh, andali lang. Asa na ba yun? Oh, andali lang. Asa na ba yun? 43 yun eh, 43. Dapat sumagot at sumagot ako at ginagalang ko. I really don't want to ang nagbigay at may mga nagawas naman ng mga projects dito at proponents sa files na ito. That's why I filed a libel case on Yusek Dar Castro dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanya binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisa nito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report niyan eh na nag-invest ako ng sinabi daw 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nabigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun naman yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi nabigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko mabinenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit ko ninyo ay we were offering to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi, para makatulong na lang sa mga komunidad dito. Kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang actionan dahil may 500 million na po na nasabi nyo na na-invest dito. Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to the Yes. LGU and communities. That is what is also reported in my financial statements. Okay, so you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan na Wala kang natanggap na piso dahil wala kang ginawa. Wala kang napasa kuryente. Tanga ka ba? Wala kang napasa na kuryente. Paano ka babayaran? Aray ko. Ungas pala to eh. Wala kang napasang kuryente. Paano ka babayaran? Hindi, ginost mo nga eh. Ginost mo yung DOE, yung taong bayan, ginost mo. Para sa mga remote areas nga yung kuryenteng inihingi sa'yo. Nasa plano ka na ng DOE na magsusupply ka ng kuryente. Yung supply mo ng kuryente, sinama na yan sa overall na harvest ng Pilipinas ay ng DOE na kuryente. Kaso, paano ka babayaran? Eh, wala kang binigay. dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa at pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawali ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi ko pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas. Sir, last na lang po, clarification lang. Who should pay the 24 billion penalty? Oh, eto na ha, pakinggan nyo. Sino ba daw dapat ang magbayad ng 24 billion penalty? Dito na naloko si Lepeste. Dito na naloko. Pakinggan nyo maigi, sasabihin. I would like to explain to the public, wala pong kontratang nakasulat bakit may ganitong penalty. Ayon po sa kumpanyang binenta ko, hindi po galing sa akin, wala silang ganitong liability. Kung meron man liability, ang point ko, hindi naman sa hindi dapat may liability. Ang point ko lang po, wala kaming nakitang komputasyon, or at least wala akong nakitang komputasyon para sa nasabing multa, biglang lobas lang ang figure na ito. Dahil ito po kasi yung logic kapag may multa. Pag may harm ka, so pati ang mga abogado, sabihin nila, may kaso kung may direct kang harm o kasalanan. Kung binigyan ka ng pera ng gobyerno, dapat habulin ka nga ng gobyerno. Bobo, hindi porket pera. Hindi pera ang usapan doon sa penalty. Yung obligasyon mo na mag-supply ka ng kuryente. Yun ang harm. Ang bobo pala nito ni Lepeste, ha? Lepeste, ang harm is yung 12 million residents na umaasa sa'yo na susuplayan mo ng solar power mo.
Yun ang harm. Yun ang penalty mo. Yung 12 million residents ang sinasabi ng DOE na umaasa kasi yung susupply mo na solar, ang susupply mo na power is equivalent to 12 million residents. Yun ang harm na ginawa mo. It's not all about giving the money tapos hindi binalik, hindi sinole, ninakaw. Hindi lang yun ang tinatawag nating harm. Okay? Meron kang liabilities within your obligation sa DOE because you are a franchisee of the government. You understand? Okay? Don't accept any franchisee from the government if you are not ready and not or no, not, yeah! Oh. Bobo, 'di ba? Hindi niya alam yung megawatts na isinusupply niya para sa gobyerno, ang makikinabang po noon ay 12 million ay 12 million residents ayon sa DOE. Pero hindi niya po ginawa. Kaya yun ang pinagmumulta niya. Eto pa, pakinggan nyo. Hindi mo tinapos ang trabaho mo. Pero kung wala namang perang binigay, at wala naman sa prejudice ng iba, yung ginawa mo, dahil hindi naman sa pinagbawalan ang iba na magtayo ng mga proyekto dahil lang sa proyekto nito, edi nakakapagtaka para sa mga abogado, hindi po para sa akin necessarily, bakit biglang lumabas ang utang ito. Pero hindi ko po tinatalakay ito masyado dahil ang mas applicable sa dito ay ang kumpanyang binenta ko ang dapat sumagot at sumagot ko. At iginagalang ko din kasi. Kita mo, dapat daw sumagot yung Meralco. Nilalaglag niya na ang Meralco. Ang dapat daw sumagot Meralco, tinuturo niya na po yung Meralco na dapat sila ang magmulta ng 24 billion. Kita nyo? Masyadong magaling tong batang to. Tinuturo na yung Meralco. Ang kapal ng muka. Naglilinis ng kamay. Siya ang may kasalanan. Ang tinuturo niya, Meralco. Ang Department of Energy at ang ating 12 million your Filipina page. 12 million residente. secretary at ayoko pong ma-perceive na kinokorekta ko sila sa media. Sila pwede nilang atakihin ako. Pero ayoko naman pong sabihin na mali ang sinabi nila. Si Yusek Castro lang po ang kasuhan ko pa ng libel case. Pero ang ating mga kagalang-galang na mga ibang mga secretaries, ayaw po sanang sagutin sila directly sa media. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page, I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but I'm just explaining na kung meron pong paliwanag sana, saan ang galing ang numerong ito, mas maiintindihan sana. Pero ayon po sa impormasyon na nakuha ko sa kumpanya binenta ko, hindi nga nila naiintindihan saan galing ang numerong ito. Kaya, I think, mga sagot, pwede nyo na lang pong gamitin ang mga nasabi ko. I think I sufficiently answered the question already. But sorry sir, I'm still confused. Who should pay the 24 billion? The company that addressed the question to. Oh, kita mo? Sino daw dapat the company? Ibig sabihin, yung Meralco po ang tinuturo niyan dapat magbayad. Patay ka ngayon. Yari ka ngayon dito. Nilalaglag mo ngayon ang Meralco. Eh yung Meralco, dininay yan. Ikaw ang may prime liability dito, Lepeste. Dahil walang alam Meralco sa mga pinaggagawa mo. Ikaw ang may kasalanan dito. Ikaw ang magmumulta. Bakit sino ba primary owner? Sino ba ang mother owner o father owner ng solar? Ikaw. Sino ang nag-discover? Ikaw. Sino ang nagbenta? Ikaw. Bakit sisisi mo yung Meralco? Tinuturo na yung Meralco, delikado na to. Oh, the company that bought. Because the communication is with the company that I sold. So the new owner? Yes. Not owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Yung company na binenta ko. Yung Oh, kita mo? Yung company na binenta niya daw po ang magbabayad ng 24 billion. Yari. Patay ka na neto, Lepeste. Yari ka na dito. Patay ka dito. Ngayon, tinuturo mo na ang Meralco na magbabayad sa 24 billion. Naku po. may nasabing muta. So yung binili na sir, yun ang No, magbabayad. SB New Energy Corporation, SBNet. So, Solar Philippines po, hindi po ba Solar Opo. Philippines? Sabi nila Solar Philippines Eh, po yung may price. Kung pwede ko pong ulitin,
I don't want to correct our kagalang-galang na mga official ng Department of Energy. And please don't say that I am saying that what they're saying is false because of my personal respect for them. But what I am saying is, hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNEC po ang may sulat tungkol sa nasabing multa. Patay, dinaglag niya po, sabi niya, kami pong Solar Philippines ang hindi nakapatanggap ng multa. Ang SPNEC po, ang Meralco, ang nakakuha po ng multa. Parang tinuturo niya na ang Meralco na dapat magbayad ng 24 billion. Ibang klaseng pagmumukha to. Ibang klaseng pagmumukha po ito. Tinuturo niya yung company binenta niya para hindi po siya maging liable. Ibang klaseng mukha tong bata na to. Kung hindi pa po malinaw, after all of our discussions on this, yes. But for being sulat I think sinabi ko na po ito sa ating Friday briefing, pero in-insist pa ng iba na hindi Solar Philippines yun. SB New Energy kasi, minsan tawag din sa kanya Solar Philippines. SPNEC po yun, 24B. Patay. Yes. You're saying yung 24B na penalty is for SPNEC. I'm not saying that I agree with it. I'm saying, as a matter of fact, the letter states Patay. that it is addressed to and for SPNEC. Patay ka na. Tinuturo niya na yung Meralco. Patay. Desperado. Patay ka na ngayon. For how much? 24B plus. And that I really don't want to embarrass anyone by pointing out false information that was publicly stated. So I am only answering your question, and I'm not saying this to embarrass anyone for pointing out false information that was publicly stated. Pero sir, naglabas po ng statement ng SPNEC na hindi sila yung liable dun sa 24 billion na multa. Kung pwede niyong basahin ang kanilang statement, it is carefully worded, and sinabi nila, they are not liable. Hindi po nila sinabi, wala kaming natanggap na sulat tungkol dito. Patay, nilalaglag niya na. Patay, nilalaglag niya na po. Sabi niya, yung sulat nila, sinabi nila doon, hindi sila liable. Pero wala silang sinabi na, wala silang natatanggap na sulat. Patay ka na ngayon, MVP. Nilalaglag na kayo ni Leandro. Patay na. Do you really think po na SPNEC po yung dapat makainan and not the Solar Okay, Philippines okay. Solar Company? You want me to repeat my answer again? I have not received a letter about that penalty, and SPNEC has received a letter about the penalty. Patay ka na ngayon, Meralco. Yari kayo. Nabaligtad pa. Putik. Wala daw siya nakukuha. Kayo daw ang may multang nakuha natanggap na letter. Kayo daw ang magbayad. Patay kang bata ka. Is my answer clear? SPNEC has received a letter about that penalty. And SPNEC's answer is they are not liable for the penalty. Not that they have not received a letter for the penalty. Sir, categorical answer lang po ano. Meron pa po ba kayong kumpanya na kayong Wala. owner Wala. na may kontrata pa sa DOE? Patapusin niyo na po yung question para po malinaw po Okay, yung okay. malinis. Oh, patapusin mo yung question. Binabara mo yung media eh. Bastos talaga tong bata na to eh. Napapahiya ka tuloy. Patapusin mo yung question. Sabi nung, patapusin niyo muna po ako. Bastos kang bata ka eh. Niyo. No. Mayroon po ba kayong kumpanya na kayo ang owner na may kasalukuyan pang kontrata sa DOE? Actually, yung ibang kontrata na na-terminate ay akin. And by the way, I already paid other penalties to the DOE Oo. just recently. How much, sir? Okay, much lower amount. How much, sir? I think yung nabayaran recently because I wrote the checks, mga 70M. O, kita mo? Nagbabayad din po siya ng 70 million a month. Oo. Ayaw ba yung sinasabi mong wala kang kaugnayan? Ayaw ba yung sinasabi mong wala kang kaugnayan sa DOE? Bakit ka nagbumulta ng 70 million a month? Ibig sabihin, may nilabag kang kontrata sa DOE. Kaya binabayaran mo yon para hindi ka makulong. Oh, sabi ko sa iyo, mauubos ang pera mo sa kawalang yaan mo, lepeste. Oh, For how many companies, Kasi, sir? How actually, many contracts? I am not keeping up really. Basically, may sinasabing kailangan kong pirmahan tong check nito, pinirmahan ko. Pero, ang bagay na tinatalakay na 24B, I can categorically say, wala akong kumpanya na nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B na penalty, at ang SPNEC ay nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B penalty ang SPNEC. At ang sagot ng SPNEC is, hindi siya liable para sa 24B penalty. At yan ay consistent sa nakatanggap, pero ang sinasabi nila, hindi sila liable sa 24B penalty. Just talking about the letter, sir, so kung ang DOE ay mapadala na po sa inyo sa tamang address, kayo po, No. kami ng Solar Sorry. Philippines, hindi mabayaran po kami. Kasi ikaw yung saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. May sulat tungkol sa 24B penalty sa SPNEC. At ang sagot ni SPNEC, hindi sila liable. Malinaw.
Sir, mag-deal lang po ako dun sa sinabi nyo kanina na nakapag-file na kayo ng 70 million with regards dun sa ilang kumpanya na meron pa kayo, na kayo ang owner na may kontrata sa Yes, DOE. but by the way, I also mentioned this last Friday na meron akong mga ibang mga fines na tens of millions. Kaya yun po na, I think kahapon na in-cash yung mga bayad para sa 70M. O, kita mo? Nagbabayad siya ng 70 million na ingkas daw. Nagbayad siya ng penalty. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng DOE na wala kang kinumply. Sapul ka dito. Aray ko. Oh. Ikaw ba naman magbabayad ka ng penalty kung wala kang ginawang masama? Siyempre i-deny mo. Pero na-ingkas ang pera, na ibayad mo yung penalty, ibig sabihin may ginawa kang paglabag. Oh. Sinungaling ba si Yusek Claire? Hindi. Sino sinungaling? Lepeste. Anak ka ng po. Oh. Sa bibig niya po nagsabi, 70 million, nagbayad siya kada buwan. Nagbayad siya itong buwan. Oh. Ba't ka nagbabayad sa DOE? Ibig sabihin, marami kang kasalanan na ginawa. At yun na nga, ang hindi ka pagko-comply dito sa required mo na allocables, ayan ha, allocables ka na rin. Allocables, kuryente. Ano? Ha? Ano? Allocables ka lang allocables, pero yung allocables mo na kuryente, dito sa DOE, hindi mo tinugunan. Ano? Nadali ka ng sarili mong allocables. Until now, meron pa rin kayong mga kumpanya na Yun po may yung mga- order na meron pa rin kontrata sa Department of Energy. Existing pa rin yung mga contracts na yun. Yun po yung mga na-terminate. Oh. At by the way, hindi lang ko lang kasi may lumabas sa media na I am no longer involved in the companies I control. Yung sabi ko, I am not involved or am actively developing projects in the companies that I control. May lumabas kasi ganun sa Facebook eh, nakag-spice ng sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko po, medyo nililito kasi yung iba sa mga kumpanya. May holding company ako. Hindi ibig sabihin na may operations pag holding company. Yung operations ko ay sa kumpanyang binenta ko. Yung mga natira ng mga kumpanya sa ilalim ng aking holding company ay mga walang naman na asset or operation. Kasi ako nga po ay walang i-develop na mga proyekto ngayon dahil dito po ako nakafocus. So, ilan pa po yung natitirang kontrata ng kumpanya na kayo ang owner na sa DOE? Hindi ko po alam kasi sa pagkakalam ko, wala na akong i-develop. Ang kumpanyang binenta ko, may shares pa ako, yun may mga kontrata pa. Shares, pero hindi ako in control. Kung meron akong iilan na natitira na hindi pa terminate, pwedeng i-terminate na rin ng DOE. Kasi wala akong i-develop pa sa mga natitira sa akin. Ito pong Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated, SPCRPI, kayo pa rin po ba ang presidente nito hanggang ngayon? Ako po ay bumitiw sa pwesto doon dahil wala nga akong i-develop na sa mga kumpanyang ito. Okay. Dahil may mga kumpanya ako na hindi kasama sa binenta ko kasi hindi kinuha o kinuha pero sinabi tanggalin kasi focus sa Nervesia project ito. At yung mga ibang mga natitirang project, may operations pa, walang bagong i-develop at wala akong i-develop kaya kung i-terminate o ipamigay o kung ano man ang mangyari sa mga nasabing mga proyekto, basta nagbabayad na ako ng mga fines kung meron na dumadating kasi wala na akong i-develop kasi dito po ako nakafocus. Sir, linawin ko lang po. So, ibig sabihin po ba, pinagbabayad kayo ng penalty ng DOE kasi kumuha kayo ng kontrata na magtatayo kayo ng solar power plant tapos hindi nyo nagawa? Yun ang allegation. Pero ang nililinaw ko po, yung kumpanyang minumulta, yung binenta ko. And I understand your confusion because this is... Kita mo? Oh. Huli! Kita mo? Huli na eh. Oh. Iyan yung savior ng mga DDS. Tanga rin. Huli. Diba? Pinagbumulta siya ng DOE ngayon kasi nga hindi siya nag-comply sa kontrata. Oh. At nagbabayad ba siya? Oh. 70 million. Huli. Aray ko. Oh. Sa pool. different from what has been said. And that's why I don't want to emphasize sa ating kagalang-galang ng mga kawalang DOE, hindi ko po sinasabi, mali kayo. Sinasabi ko lang na iba ang natanggap na sulat. Sir, linawin ko yan. So, ang ibig mo sabihin, yung DOE nagkamali ng pinadalahan ng sulat. Hindi dapat yung SPNEC yung pinadala nila. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yun na penalty? Ikaw, hindi kang bayaran. Kasi sir, na-mention nyo kanina, binabayaran nyo na lang yung mga multa na ini-impose sa inyo eh. Oh, yung dapat kong bayaran dahil akin.
Why would Gabby why would I know. Sorry, you should ask her. Like, I don't think you need to get more answers from me. I already said na Oh, yung information data. nagkamali silang ng sinula Okay. kumpanya. Inagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero baka naman kasi, dahil araw-araw may bagong mga sinasabi, tulad ng unang sinabi, binenta ko daw ang prangkisa. Mali pala, hindi ko binenta. Kaya kinasok ko. Di ba? Kaya nakita nyo naman na nagkakamali sa mga sinasabi. I hope we can leave it at that. Yan ang po, ano kami nag-usapan? yan po ang savior ng mga DDS. Oh. Kitang-kita niyo na po ang savior ng mga DDS. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga.
Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol